Ito yung last activity natin. Yung mayroon tayong main.java and lamp.java. Meron ako mga dinagdag dito base din sa instructions ng activity 2. Sabi dito, using arguments accept the following input from the user. Yan, Java main. Gagamit natin yung Java main, di ba? Pag o-open tayo ng file and magra-run ng program. Yung 7 true, Pedro false ang arguments natin. Argument 0, 1, 2, 3. Ito yan, argument 0, 1, 2, 3. Yung 7, yun yung name 1. Yung true, lamp status 1. Pedro, name 2. And false, lamp status 2. So, pag tinype natin yung dito, kunyari, gawin nating Kyle, yung name 1 instead of 7. Then dito, true. Boolean variable tong argument 1 and 3 natin, Boolean variable. So, true and false lang ang possible values nila. Itong argument 2 natin, name 2, instead of Pedro, gawin nating Jake. Then, ito ay gawing false. Yan. Yan na yung arguments natin. Argument 0, 1, 2, and 3. Dito, using your lamp.java file, revise it and add another field. Sa lamp.java daw, dadagdag natin yung public string name. Public para magamit siya ng ibang file or ng ibang class. Then, punta tayo sa number 3. Go back to your main.java and create another lamp named fluorescent and incandescent. Ito, gumawa na ako. Fluorescent and incandescent, new lamp sila. Number 4, revise the name of your 4 lamps and assign the following names. Sabi dito, LED, halogen, fluorescent, and incandescent. That name, ina-access natin yung variable nila. LED.name, access natin yung LED and yung name variable niya. And assign natin yung 7. Pero itong 7 na to, makita natin dito ay argument 0 siya. Argument 0. Hindi talaga natin i-assign 7, Pedro 7, pero ang i-assign natin ay yung argument 0 and 2. So, argument 0 and 2. Name 1, name 2. Reference lang yung 7 and Pedro. Example lang to. So, yung LED.name is equal to argument 0. Argument 0. Yung halogen, Pedro, argument 2. So, sa main Java natin, hindi natin na-assign dito na 7 mismo. Assign natin ay argument 0. Kasi yun yung nasa input natin na arguments. Itong arguments na itong 7 Pedro, pinalitan natin ng Kyle Jake. Ayan, Kyle Jake. Then, number 5, revise your code and insert the following line of codes. Ito na yan. LED that is on and turn on. Then sa fluorescent din, halogen, and incandescent. Ginawa natin dito ay in-access natin yung variable na is on for every lamp. Ang is on na variable ay boolean, meaning true or false lang ang pwede niyang values. Itong argument 3 natin, ang argument 3 ay 0, 1, 2, 3, yung false. Argument 1, true, and argument 3, false. Yun yung ginamit natin sa pag-assign sa is on na variable. Argument 3, argument 3, argument 1, argument 1. Pero, itong argument na to, or yung input natin dito, ay string array, meaning string lang sila. Bawal natin silang i-assign sa is-on kasi ang is-on ay boolean. Pwede lang sa kanila ay true or false. Sa input natin, true or false ang nakalagay, pero string to, hindi boolean ang data type nila. Kaya gagawin natin ay kukonvert natin sa boolean. So, pag na-convert na yung string to boolean, tsaka natin i-assign sa is-on na variable. Then, call natin yung method within that object. Yung turn on and turn off. Ito yun, turn on and turn off. Then number 6, in between of the methods from number 5, identify the name of the person who turned the lights on or off. Ito na yun, system.out.println. Ginawa ko dito ay naglagay ang turned on or off by kung anong inassign natin na name para dun sa LED. Dito natin inassign yun. Argument 0, Kyle, and argument 2 ay yung Jake. Yung object na LED and fluorescent ay may value na Kyle. May name sila na Kyle. And yung object na halogen and incandescent, may value sila na Jake or may pangalan sila na Jake. Lagi pag sa arguments natin, magsisimula tayo sa index 0. 0, 1, 2, and 3. So, inasin natin yung arguments na yun doon sa name ng
objects. Hindi sa mismong lamp pero dun sa objects na ginawa natin. Then, in-access lang natin siya dito, led.name, para i-print out. And yun na yung sa activity 2. Ngayon, papaliwanag ko kung paano itong paggawa ng bagong object. Paggagawa tayo ng variable, meron tayong data type, variable name, and yung value na i-assign doon sa variable. Ito yung data type, variable name, and yung value. Parang ganito lang din paggagawa ng object. Meron tayong data type, variable name, and yung value. Pero ito ay class name. Ito siya, lamp. Then yung variable name, and gagawa tayong bagong object gamit yung lamp na yan. Isipin nyo na ang lamp na ito ay blueprint. Siya yung blueprint natin, BP. Meron siyang mga variables and method. Pag gagawa tayo ng bagong objects, magkakaroon tayo ng copy nito ng blueprint, LED, halogen, fluorescent, and incandescent. Yan. Copy sila and ito yung blueprint, ito yung ginagamit nila. So kung anong variables nito and methods, anong content nitong blueprint na to, yun din yung meron sila. Meron silang copy nun. Pag ina-access natin yung variables doon, ito kunyari, led.name, ina-access natin yung name na variable nitong object na to, ng LED, hindi yung sa blueprint. Same dito. Halogen name, fluorescent name, na-access natin lahat ng name nila, pero hindi yung blueprint mismo. Ditong nilalagay natin ng bagong value, nilalagay siya sa bagong object, hindi sa blueprint. Same for this. LED.isOn, fluorescent.isOn. Na-access natin yung boolean na variable niyang isOn noong mga objects, hindi itong blueprint. So sa lahat ng assignment dito, ang ina-access natin ay itong apat, hindi itong mismong blueprint. Yung original blueprint natin, ito, hindi siya nabago. Hindi siya nagalaw dito sa main natin na file. Gumagawa tayo ng bagong object and gagamitin natin to, i-call nito yung constructor nitong blueprint natin or object. Pero itong lamp.java natin, walang constructor. Kung gagawa ng constructor, kailangan lang ng public, lamp, then yung parameters natin ng string, name, and boolean is on. Dito ay yung this.name is equal to name, this.isOn is equal to isOn. Para di nakakalito, baguhin ko to ng new name and new is on. New name, new is on. So, pag gumawa tayo ng bagong object, call niya yung constructor, ito yung constructor. Ang constructor, dapat ang pangalan ng constructor, same sa class name. Then, yung parameters niya, yung mga variables na pwede natin or gusto nating baguhin. Kung meron pa tayo ditong public, string, another name, or another variable to, pwede natin siya ilagdag dito or wag na. Another name, string, yan. Tatlo na sila. Pero pwede natin hindi na siyang idagdag sa constructor. Ang nakapaloob lang sa constructor ay yung gusto nating initialize na values. Ngayon, may constructor na tayong may parameters na new name and new is on. Kung may parameters tayo dito, kailangan natin ng arguments dito. Name and is on. Name is on. Pwede natin gawin Kyle, then true. Yan, meron na tayong arguments. Pero instead of this, pwede natin gawin na lang na argument 0. Kasi yun din yung ginagamit dito. And yung sa value ng is on, copy natin to. Pwede na din to. Yan. Same lang ito nitong pag-assign natin dito. Para mas maikli. And hindi na natin kailangan i-access pa isa-isa yung variables. Dito naman, yung arguments na nilagay natin dito, yun yung gagamitin dito sa constructor. Kung anong nilagay natin sa new name, yun yung a-assign dito. And sa new is on, yun yung a-assign dito. Pero itong this.name and this.isOn, nagre-refer sila doon sa bagong object, hindi dito sa mismong blueprint. Itong this.name, this.isOn, sa name and isOn na variable ng mga bagong objects. Hindi doon sa original na blueprint.
Kung gagawin natin dito sa labas, name is equal to Jake. Ito, babaguhin nito yung original variable sa blueprint. Kasi nasa labas siya ng constructor. So, yun sa paggawa ng object. Ngayon, proceed na tayo dito sa advanced level na instructions. Number 1, revise your lamp.java and remove the assignment statement inside the turn on and turn off methods. Punta na tayo sa lamp.java, sa methods na turn on and turn off, and tanggalin natin yung assignment statement. Ito yung assignment statement. Pag may equal sign, meaning nag-a-assign tayo ng value sa variable. Tanggalin daw natin to. Hindi pa to kasama sa instruction, tanggalin na din natin. Then, number 2, instead of having 4 parameters for arguments, make it 9. And ito yung formatting. So, yung luma natin na arguments, ito, Kyle, true, Jake, and false. Argument 0, 1, 2, 3. Babaguhin na daw natin, gagawin nating 9 arguments. Yung apat na arguments, 0 to 3. Kasi index natin, magsisimula sa 0, ay magiging name noong apat na lamp. Ito. Pwede natin gawin Jake, Kyle, Pedro, and Mark. Ayan. May apat na tayong arguments. So, yung argument 0 to 3, yun daw yung name ng apat na lamps. So, palitan natin dito. Argument 0, argument 1, argument 2, and argument 3. Yung input natin, i-assign natin dun sa pangalan nila. Jake, para sa LED. Kyle, para sa halogen. Pedro, para sa fluorescent. And Mark, para sa incandescent. Then sunod ay initial value of is on, yung argument 4. Argument 0, 1, 2, 3, 4. Gawin natin false. So sa simula ay nakapatay pa yung mga lamp. And yung arguments 5 to 8 ay yung magiging bagong status ng lamp. So sa simula naka-off sila. Then tayo nang bahala kung off pa rin sila yung new status nila or naka-on na. Gawin natin true, false, true, false. Okay. Muna natin sa baba. Dito tayo sa number 3. Initialize the value of is-on field of all lamps equivalent to the value entered by the user. So, itong argument for initial value noong apat na lamps. Gawin natin led.isOn is equal to argument 4. Itong argument 4 daw, i-assign natin dun sa is-on values noong lamps. Pero dahil lahat ng nandito ay string, kasi nasa string array sila, gagawin natin siyang boolean. Boolean.parseBoolean. So ito, string, mako-convert to boolean bago natin i-assign sa is-on na variable. Then copy-paste na lang natin. Kasi initial value siya ng apat na lamp. Halogen, fluorescent, incandescent. Yan, initial value ng apat na lamps. Okay, bago tayo dumiretso sa step 4 sa instructions, delete nyo na yung extra code dito sa baba. Ito lang matitira. Dito, call the corresponding method turn on, turn off based on the initial value of is-on and the lamp's new status. Follow the logic below. So, babase tayo dito sa logic na to, yung initial value ng is-on and the new status. Balik tayo sa number 2. Ang initial status ay yung argument 4. And yung new status para sa individual lamps ay yung arguments 5, 6, 7, and 8. Itong argument 4, pang lahatan to, pang apat na lamps. Ito yun, ginamit na natin dito yung argument 4. Pag sa command line, ito yung arguments natin. 0, 1, 2, 3. Ito yun, yung apat na pangalan. Then yung argument 4, yung panglima, kasi 0 tayo nagsimula. 0, 1, 2, 3, 4. Ito yung initial value. Naka-off sila nung simula. Pag false, naka-off. And pag true, naka-on. So ito yung initial value. And itong sunod na true, false, true, false, yan yung new status para dun sa apat na lamps. So ang takbo nitong logic na to, meron tayong false and true sa simula. So yung is on or initial value ng is on na initial value, meron siyang false, false, and true. Yan. Check natin kung yung initial value ng is on ay false or true. Kung false, didiretso tayo dito. Check ulit natin kung yung new status ay false or true.
yung new status. Same din dito sa true na initial value ng is on. So itong blue, initial status. Same lang to nitong sa taas. Ito yung new status. So check muna natin kung false or true yung initial value ng lamp. Ang initial value ay ito. Then, sunod ay check natin kung false or true yung new status, which is itong nandito. Argument 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Argument 5, 6, 7, and 8. Yun yung new status. Sabi dito, kung false, false ito, false yung initial value and false pa rin yung new value. So, naka-off siya nung simula, naka-off pa rin nung sa new status, walang pinagbago. Kaya, currently turned off, yun lang yun. Currently turned off. Then, iraran natin yung turn off na method. Kung false naman yung initial value na or naka-off siya nung simula and true na dito or naka-on siya nung sa new status, i-print out natin ay currently turned off pero i-on natin. Then, ganun din yung sa baba. On siya nung simula, false or off na siya nung sa new status. On siya nung simula, on pa rin siya nung sa new status so walang bago. So, kung off yung initial value niya nung lamp, then naging true, mag-a-assign tayo ng bagong value doon sa is on na variable. Dito. Kung on naman siya nung initial value and false or in-off siya nung new status, gagawin natin ay babaguhin din natin yung is on variable. So, proceed tayo sa code. Gagawa tayong if statement. Check natin kung yung led.isOn is equal to true tayo magsimula para di nakakalito. Kung true daw yung LED or naka-on siya nung simula, andito tayo ngayon sa true. Check natin kung yung new status ay false or true. So, nested if LED. So, nested if argument 5, kasi ang argument 5 yung new status ng LED. Makikita natin dito na yung LED new status ay argument 5. So, argument 5 is equal to true. Pero itong argument 5 na to, string to. Kasi yung input natin ay string galing dito. Iko-convert natin siya to boolean. Boolean.parse boolean. Para yung string ay ma-convert to boolean. Bago natin i-check kung true siya or false. Meron na tayong true initial value and true new status. Gawin natin ay else na lang. Itong else na to, ito na yung false. Pwede natin siyang gawin na else if boolean.parseBoolean argument 5 is equal to false, pero ang boolean ay dalawa lang naman ang possible value niya, true or false. So kung hindi siya true, automatic na tayo dito sa else na false. Hindi na natin kailangan ng condition. Sabi dito sa instruction, kung naka-on siya nung simula dito, and naka-on pa rin siya dun sa new status, print system.out.println currently turned on. Ito yun, currently turned on. Then, i-call natin yung method ng LED. LED.turn off or turn on. Turn on. Yung turn on ay ito. Turn on. Pero kung true siya, nung initial value, then false yung new status, gagawin natin ay currently turned on. Same nito. Babaguhin natin yung variable na is on. So, is on led.isOn is equal to false kasi in-off natin siya dito. Kung yung new status ay false, i-off natin yung lamp. Then, i-call natin yung turn off na method sa lamp or sa LED. So, meron na tayo nitong dalawa na to. Proceed tayo dun sa sunod. Kung true siya dito, yung else natin dito ay false. Ito na yan.
yung initial value na false. Kasi ito yung initial value na true. Else, if, copy na lang natin tong nasa loob dito. Yan. Kung false daw yung initial value niya, then true yung new status. Kukunin natin to dito. Move natin dito. Yan. Gagawin natin true. Kasi naka-turn off siya nung simula, tinurn on natin. So, currently turned off. Naka-off siya. Then, ito turn on. Currently turned off. LED.turn off. So, yun. Tapos na tayo sa LED. LED. Try natin sa command line. So, ang gagamitin lang dito ay yung argument 0, 1, 2, 3, 4, and 5. Yung initial value ng lahat ng lamps and yung new status ng LED. Compile muna natin. Yan. Currently turned off, light on, true. Currently turned off dahil yung initial value natin ay false. So, dito siya dumiretso. Currently turned off. Then, yung new status natin ay true. Dito siya dumiretso. Kaya ang naging output ay light on, true. Dahil print out natin tong currently turned off. Then, inassign natin yung bagong value na true. Then, kinol natin yung method na turn on, which will print out this. Light on, then yung bagong value na inassign natin. So, yun. Tapos na to. Kakopy na lang natin para sa tatlo pang lamps. Tayong halogen, halogen. Copy na lang natin dito. Halogen. Then halogen, halogen. Yan. Para hindi nakakalito, dagdagan na natin ang system.out print line dito. Nagsasabi kung nasaan tayong lamp. LED. Yan. Copy natin to dito sa halogen. Halogen. Copy natin para sa fluorescent. Fluorescent, fluorescent. And incandescent. Incandescent, incandescent. Yan. Tapos na tayo sa step 4. Dito, step 5, always print the name of the person who turned the lamp on or off. So, may dadagdag lang tayong kung sinong nag-turn on or turn off. Siguro, gawin na lang natin ay i-print out natin yung pangalan kung nagbago yung status. So, kung on siya nung initial value and on pa rin siya sa new status, wala tayong ipiprint out na pangalan kasi hindi naman nagbago yung status. Dito, kung naka-on yung initial status, tinurn off natin yung lamp, then i-print out natin kung sino yung nag-turn off. Turned off by led.name. So, piprint out lang natin yung name ng lamp na yun, which is inassign natin dito sa simula. Sa command line, yun yung Kyle, Jake, Mark, and Pedro. Copy natin to para dito. Off siya nung initial value, then naging true sa new status. Turned on by led.name. Same dito. On, off. Turned off by halogen.name. And off, turned on by halogen.name. On, off, turned off by fluorescent. Then off, on, turned on
by fluorescent. On, off, turned off by incandescent, then off, on, turned on by incandescent. Meron pa tayong kailangang baguhin, itong arguments. Dahil sabi sa step 2, yung argument 5 ay para lang sa LED. Sa halogen ay argument number 6. Sa fluorescent ay number 7. And sa incandescent ay number 8. Check natin sa command line. Compile nyo muna. Then run to. Java main, Kyle, Jake, Mark, and Pedro for argument 0, 1, 2, 3. And argument 4 ay false. Initial value ng lahat ng lamps. Then argument 5, 6, 7, and 8 ay new status for LED, halogen, fluorescent, and incandescent. Yan. Sa LED, currently turned off dahil false yung initial value. Lahat ng lamps, ang initial value ay false. Then, print out natin yung turned on by Kyle dahil yung new status niya ay true. Tinurn on niya. Sa halogen naman, false yung initial value niya, false pa rin yung new status niya. Kaya ang lalabas lang ay currently turned off. Light on is equal to false. Sa fluorescent naman, false yung initial value niya, then true yung new status. Kaya currently turned off. Light on is equal to true. And turned on by Mark kasi inon na natin. Then, sunod ay initial value ng incandescent ay false and new status niya ay false pa rin. Kaya currently turned off, light on is false. Hindi natin siya inon. So, yun. Tapos na yung number 5. Number 6, also, your program should ask the user if she wants to change the status of the lamps. If yes, then your program should work the same as the last slide's logic. If the user entered no, then your program should exit. So dito, ang kukunin lang natin na input ay new status. Kasi kung papalitan natin yung status ulit ng 4 na lamps. And then, after natin palitan yung is on status ng lamps, base dito sa input, kailangan natin i-run ulit tong lahat na to. Magandang gawin dito ay ihiwalay natin sila ng method para kaya natin silang i-call ng ulit-ulit. Copy natin or cut to another public static void main. Public static void lamp status na lang. Pangalan natin ay lamp status method. Paste natin dito yung 4 na lamps. Pero dahil itong 4 na lamp na ginawa natin ay nandito lang sa main method, hindi siya magagamit nitong lamp status method. Kaya, gagawin natin ay copy natin to, ilabas dito sa taas. Yan. Then, gagawin natin silang static. Static. And static. Static. Para magamit sila nitong static natin na methods. Pero dahil gumagamit ng arguments dito sa conditional statements natin sa lamp status method, yung arguments na yun ay nandito sa main method. So, hindi nila magagamit yun dahil nasa main method yan. So, gagawin natin ay, instead of arguments 5, 6, 7, and 8, gagawin natin new boolean LED new stat. Then, copy natin. Halogen new stat. Fluorescent Ayan, fluorescent new stat. And yung incandescent new stat. Ayan, pinai-click ko lang yung fluorescent and incandescent. Dahil may parameters tayo dito, pag i-call natin yung lamp status method, kailangan ay may arguments tayo. Yung arguments na 5, 6, 7, and 8 ay dito na natin idadaan. Arguments 5, argument 6,
and 7 and 8. Yan. Yung argument 5 ay yung LED new status. Argument 6, halogen new status. Argument 7 is fluorescent new status. And argument 8 is the incandescent new status. So instead of using arguments here, gagamitin na natin ay yung apat na variables natin dito or parameters. LED new stat, LED new stat, then halogen new stat, halogen new stat, fluorescent new stat, fluorescent new stat, and incandescent new stat, and dito din. Natin sa command line. So, nagka-error tayo dahil boolean yung data type na hinahanap ng parameter natin and ang binigay natin na argument ay string. Dahil yung arguments natin dito ay string. Palitan lang natin ng string dito. Dahil yung string naman na yan ay ko-convert sa boolean. Try ulit natin. Yan, gumana na siya and yan, nag-print out na. Currently turned off, turned on, currently turned off, currently turned off, turned on, and currently turned off, turned on. So yun, gumagana na yung bagong method natin. Lagay na natin dito sa dulo yung paghingi ng bagong input. System.out.println. Sabi dito, ask the user if she wants to change the status of the... Sabi dito, ask the user if she wants to change the status of the lamp. So, do you want to change the status of the lamps? Dahil may input tayo, kailangan nating import java.util.scanner. Yan. Then, gawa na tayo dito sa taas. Scanner object input variable name is equal to new scanner system.in. Yan. So, gagawa tayo ng bagong variable na string. User input is equal to input dot next line. Yan, next line. If the user input is equal to yes, or y na lang, y. Kung y yung input ng user, then tatanong natin dito sa loob yung mga bagong status na ibibigay dun sa lamps. So, kailangan natin i-specify to dito. Yes is equal to y is equal to yes. Then, n equal to no. No pala dapat dito base sa instruction. Then, dito ay yes. Tanggalin na natin to. Ganito na lang. Yes or no. Kung yes ang input ay babaguhin natin yung lamp status base sa input ng user sa mga susunod na input. Else if kung ang user input ay no, titigil na natin yung program. So dito kung mag-input ng yes ang user, tatanong natin sunod ay yung mga bagong status ng lamps. Kung no naman, dapat itigil ang program. So kung hindi yes at hindi din no yung input ng user, kailangan ay dire-diretso lang ang pagtanong natin. Or nito. Also, itong scanner natin ay gagawin natin static para magamit ng method natin dito. So, pero pag ito ang ginagamit ko, hindi gumagana. Ang nahanap kong solution ay gumamit ng equals while true. So, inilob natin tong code na to dito sa while true. So, itong while true na to, dire-diretso lang ito na loop. Pag nag-type ng no na input, pwede tayo mag-break. So,
random lang, ganyan, dire-diretso lang siya dahil nasa while loop. Kung no ang i-type, yan, nag-exit na yung program. Kasi user.input equals no. Ngayon, proceed na tayo sa step 6 na kailangan itanong sa user kung gustong palitan yung lamp status. LED, type LED new status, true or false. Ang i-input ng user dito ay string, pero i-convert naman yun dito pag ginamit na. So dahil may kukunin tayong 4 na input, gagawa tayo dito ng bagong variable. String user LED new input. Copy natin. Halogen, fluorescent, and incandescent new input. Yung bagong input ng user ay dito natin i-assign. System.out.println type LED new status true or false. Then, yung LED new input is equal to input dot next line. Copy na lang natin para sa halogen pala muna, halogen. Halogen fluorescent katapos ay incandescent. Yan, meron na tayong input para sa 4 na lamps. Try natin kung gumana. Cannot find symbol fluorescent. Okay. So, wala tayo nga palang fluorescent na variable dahil fluorescent new input yan. Ganito. And yung incandescent din ay new input. Yan. Wala tayong fluorescent new input. Meron tayong ganito. So, yan. Try ulit natin. Yun, nag-compile na siya. Try natin dito sa code natin na to. Do you want to change the status of the lamps? Random. Pero kung yes, hindi din gumagana kasi kailangan natin yung equals na to. That equals, yan. Compile ulit natin. Then, i-run yung arguments. Yes. Yan. Type LED new status, true or false. True. False, true, false. Yan. Nakakapag-input na tayo. Instead pala na next line ang gamitin natin, next ang gagamitin natin. Next. Dahil ang next ay one word lang kukunin, ang next line kukunin lahat ng input mo. Kahit ilang words pa to. So, next lang yung kukunin natin. Compile natin. And, yes. True, false, true, false. Pero, diretso pa rin yung while loop. Kasi wala pa naman tayong kinocall dito. Hindi pa natin to kinocall. Ngayon, dahil meron na tayong 4 na input para sa new status, call natin yung method na ito, lamp status method. Gawin natin ay lamp status method. Gagawin nating arguments itong 4. LED new input, halogen new input, fluorescent new input, and incan new input. Yan, try natin. Compile, then yung code. Yan. Nag-run na yung initial values niya, yung initial program natin. Then, try natin yes. True, true, false, false. Yun, nag-run ulit siya ng pangalawang beses. Try ulit natin yes.
false, true, true, false. And base sa input natin, pabago-bago din yung output dito. Sa nauna, currently turned on by Kyle. Ito sa LED. Then, currently turned on pa din. Sa pangatlo ay currently turned off by Kyle. So, yun. Sa LED lang tinignan natin pero mukha namang gumagana siya. So, yun. Tapos na natin ang step 6. Ito na ang kabuuan ng code natin. And ito ang salamp.java. So, yun lang. Thank you.